Pagka-Diyos po ng ating Panginoon. Now, mga kapatid, kaya sinabi ko po sa inyo na huwag po tayong lalabas sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos po ay nagbigay ng babala. Ano po ang babala ng Panginoon? Huwag mong dadagdagan. Bakit hindi natin kailangan dagdagan ang mga salita ng Diyos? Ibinalisay, makapitong bisis. Amen? Amen. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Dahil ang sino mang magdadagdag, sasalutin. Sino mang magpapawas, ganun din mga kapatid, may parusa. Kaya para safe po tayo, kung anong nakasulat, dapat manatili tayo doon. Huwag nating dagdagan, huwag nating babawasan. Hindi yan katulad ng eleksyon, dagdag bawas. Kuminsan, dagdagan, kuminsan, babawasan. Pero, sa salita ng Diyos, may panganib. Naintindihan ba mga kapatid? May panganib kung iyong dadagdagan. May panganib kung iyong babawasan. Kaya, ano ang dapat natin gawin? Kailangan saliksikin ang mga salita ng Diyos. Bakit natin sasaliksikin? Para masumpungan natin ang buhay na walang hanggan. Praise God. Yan ang rewards. Yan ang regalo. Yan ang reward para sa ating mga kapatid. Kaya, balik tayo doon sa ating paksa. Ang tinatawag na pagka-Diyos ni Hesus Kristo. Ngayon, kaya naging hiwaga mga kapatid ko, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo dahil ipinahayag doon sa mga banal. Ang mga banal po mga kapatid, yun po ang mga taong sumunod sa requirements. Hallelujah. Hindi po mahirap ang tao. Hindi po mahirap para sa Diyos na ang tao ay magiging banal. Amen. Dahil sa totoo lang, hindi tayo nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Nahiwalay po tayo. Pero siya po ang gumawa para po tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Anong ginawa ng Panginoon? No? Siya po mga kapatid ay ipinako sa krus. Para tayo na makasalanan maging walang sala. Tayo na hindi banal ay magiging banal. Dahil ang katuwiran ng Panginoon, siya po ang ating ibinihis. Hindi po ang ating katuwiran. Bakit? Dahil ang katuwiran po natin ay inihintulad sa basahang marumi. Kaya kung ibinihis natin ang katuwiran ng Panginoon, ang nakikita ay ang kalwalhatian ng Panginoon, hindi ang ating sarili. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Tuloy po tayo, malaon ng panahon na ang tao ay nagkabahabahagi tungkol sa paniniwala nila kay Kristo. Ay tama. Pagdating po mga kapatid sa paniniwala tungkol kay Kristo, marami po ang nagkabahabahagi. Katulad ng Muslim. Ano ang kanilang paniniwala kay Kristo? Propeta, sugo. Tulad ng iglesia, ano ang kanilang paniniwala kay Kristo? Tao. Ngayon naman, mayroon namang paniniwala na dinimo, imbis na ang Panginoon ay unat huli, imbis na siya po ang pinakamataas, ay inilagay na siya sa ibinaba siya. Katulad ng Jehovah's Witnesses. Mayroong malaking Diyos at maliit na Diyos. Mayroon namang paniniwala, ang paniniwala naman ng iba, ikalawang persona sa pagka-Diyos. Ibig sabihin, bumaba ang kanyang, kumbaga sa rangko, instead na general, naging major na lang siya. Pero, ang sasagot ng lahat ng mga katanungan yan, ang banal na kasulatan. Kaya huwag tayong malilito. Kailangan manatili po tayo sa salita ng Diyos
para huwag tayong mailigaw ni naman. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya yun po ang dahilan mga kapatid na very controversial ang kalagayan ng Panginoong Yesus pagdating sa kanyang pagka-Diyos. Mismo ang kanyang sariling bayan, mismo ang kanyang kalahi, mga Hudyo. Noon pa man, hindi rin nila matanggap hanggang ngayon. Kaya hindi lahat, kasi marami ng mga Hudyo na naniniwala na siya nga ang Mesiyas, na siya nga ang hinihintay na hari na darating. Pero hindi lahat. Kaya mapapalad po tayo mga kapatid, kahit hindi tayo kalahi, ngunit dahil sa ating paniniwala na siya nga ang hiwaga ng kabanalan, ang Diyos na hayag sa laman. So, maliwanag po yan mga kapatid. Okay. Kailangan manumbalik tayo sa mga panunahing aral ng ating pananampalataya. Dapat nating isipin na isang haligi ng Kristyanismo ang katauhan ni Kristo na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Muli nating salisikin ang ating Biblia at ating pag-ugatin ng malalim at matibay ang ating pagkakilala kay Kristo. Now, dito mga kapatid, para sa mga ipinahayagan ng Panginoon, kanino ipinahayag? Ang hiwaga doon sa mga banal. Ngayon, dahil ipinahayag ng Panginoon sa kanyang mga banal, mga kapatid, ang revelation, ang hiwaga na ito po ay itinago at hindi nalaman sa napakaraming mga panahon. Dapat po ngayon ipinagkaloob sa kanyang mga banal. Ngayon, dito natin mapagtanto mga kapatid ayon sa ating binasa dito sa ating notes na dapat pag-ugatin ng malalim at matibay ang ating pagkakilala kay Kristo. Amen. Para mga kapatid, pagdating ng tinatawag, God bless. Pagdating po mga kapatid, sa mga hidwang pananampalataya na hindi po mga kapatid ayon sa pananampalataya, lalong-lalo na sa mga apostol. Dahil ang paniniwala ng mga apostol na siya pong mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, one Lord, one faith, one baptism. Amen. Now, dahil meron lamang isang Diyos, at ipinahayag po sa atin mga kapatid na ang Diyos na Espiritu ay nagkatawang tao sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Everybody say amen. Amen. Dahil ang tao ay nagkasala. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos. At kailanman mga kapatid, hindi maiugnay ang tao sa Diyos kung hindi, sabihin na natin, kung hindi nagkatawang tao ang Diyos. Okay? So, ang katauhan, o sabihin natin, ang katawang tao ng Diyos, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Amen. Dahil sa 1 Timothy 3:16, basahin muna natin ang 1 Timothy 3:16.
walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong mahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Kaya ang sabi ng Biblia napakaliwanag, walang pagtatalo. Ang Diyos nahayag sa laman. Amen. Kaya, ang ating Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid, na sabi nga, ang Diyos na nagkatawang tao, nakilala natin na siya ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon, tingnan natin mga kapatid sa mga kasulatan. Ang sabi, mayroon lamang iisang Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo at nagpapakilala sa isang Diyos. Ang unang kautusan ay mariing nagpapahayag na meron lamang iisang Diyos. Basahin natin. Isaiah 43 verses 10 and 11. Isaiah 43 verses 10 and 11. Isaiah 43 verse 10. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Amen. So, napakaliwanag mga kapatid ang sinabi sa atin ng banal na kasulatan, kayo ika ang aking mga saksi at ang aking pinili. Ang wika, wala ng ibang Diyos na una pa sa akin kung magkaroon man pagkatapos ko. Amen. Ngayon, sino itong iisang Diyos mga kapatid na sinabi ng Isaiah 43 verse 10? Basahin natin Isaiah 9:6. Ito ang talata mga kapatid na walang kaduda-duda na ang Diyos na sinasabi ni Propeta Isaias na wala ng Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon pa man pagkatapos ko. Inihula na naman ni Propeta Isaias kung sino itong iisang Diyos. Na wala ng iba kundi siya lamang. Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Ang bata tinawag ko makapangyarihang Diyos. Kaya nga kanina para iugnay natin doon sa prophecy na natupad sa 1 Timothy 3:16 na wala ng pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng kabanalan, ang Diyos nahayag sa laman. Ngayon, sino itong Diyos na nahayag sa laman? Ayon kay Propeta Isaias, ipapanganak ang batang lalaki. Ngayon, ang batang lalaki ay tatawagin ka mga tagapayo, walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos. You see, nakita po natin mga kapatid, kung sino itong ipinakilala ni Propeta Isaias na isang Diyos na hindi na magkaroon ng una sa Kanya o ano sabi doon? Wala nang inanyuan na una sa Kanya o magkaroon pa man pagkatapos niya. Now,
Kung bubuksan natin ang Matthew 1:23. 1:23. Matthew 1:23. Narito ang galagay magkadalang tao at mga ng isang lalaki at ang pangalan itatawag niya sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumas sa ating Diyos. Kaya natupad ang hula ni Propeta Isaias na ang sa ikang dalaga ay magdadalang tao at manganganak ng isang bata. Nang ipinanganak ang isang bata, mga kapatid, kaya nga sa aklat ng Matthew, dalawang pangalan ang naibigay dyan. Una, sa Matthew 1:21, ang sabi, at tatawagin mo ika ang kanyang pangalan Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang unang pangalan na ibinigay ni Archangel Gabriel. Ikalawang pangalan, nabasa kanina, nasa 1:23, na ang bata ika ay tatawagin Emmanuel, na kung liliwanagin, ang Diyos ay suma sa atin. Kaya dalawang pangalan po ang ibinigay dyan. So napakaliwanag, walang kaduda-duda. Hindi po, mga kapatid, makonfuse tayo. Na ang hula ni Propeta Isaiah na meron lamang isang Diyos ay natupad sa aklat ng Matthew, na kung saan ang sabi ron sa Isaiah 9:6, walang hanggang ama makapangyarihang Diyos. Iyan po ang tawag doon sa bata. Kaya maliwanag, mga kapatid, doon sa ating pinag-aralan na ang Diyos nagkatawang tao. Amen. Amen. Dahil ang bata, mga kapatid, na isisilang, ano po? Ay tatawaging kamangha-mangha makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Dahil napag-aralan natin noong nakaraan, hindi pwedeng tubusin ang tao kung hindi magkatawang tao ang Diyos. Dahil ang Diyos, Espiritu, walang laman at walang buto. Kaya, kailangan talaga na magkatawang tao ang Diyos. Nung nagkatawang tao ang Diyos, mga kapatid, nakilala natin ang kanyang pangalan. Dahil ibinigay mismo ni Archangel Gabriel na ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Kaya sa Acts 4:12, wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So yun po, mga kapatid. Kaya sa mga banal, sa atin, sa ganang ating mga kapatid, na pinahayagan ng Panginoon ng kanyang pagka-Diyos, hindi na po tayo nalilito. Hindi na po tayo, mga kapatid, nag-alinlangan kung sino ang Diyos na dapat nating paglingkuran, kung sinong Diyos ang dapat nating tatawagan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya mismo, si Tomas, mga kapatid, kung minsan, para baga negative ang dating ni Tomas. At nabansagan tuloy ang lahat na mapag-alinlangan ay may espiritu ni Tomas. Pero, walang ibang disipulo, mga kapatid, ito naman ang kagandahan kay Tomas. Walang ibang disipulo na bumanggit direktamente na si Kristo ay Diyos. Yung isang disipulo, iba naman kay Felipe. Si Felipe naman, mga kapatid, iba naman ang kanyang paniniwala. Pero para talagang masiyahan siya at mawala na talaga yung alinlangan niya,
kung sino ba talaga, kung sino ba talaga itong Ama. Dahil mayroon siyang tinatawag na Ama. Kaya ang mga disipulo nalilito. May Ama, may Ama. May Ama talaga siya. Tama naman, may Ama. Ano po? Dahil ang katawang tao, mga kapatid ng Panginoong Kristo, may Ama, hindi si Jose. Dahil ang binubuntis ni Maria ay gawa ng Espiritu Santo. Kaya, yung Ama, dahil Espiritu ang Ama eh. Everybody say praise the Lord. Amen. Ngayon, si Felipe, nakakatuwa. Sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita niyo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Ayan si Felipe Tandaan natin, magkaiba si Tomas, nagigimo kahit na mapag-alinlangan o anong tawag yan? Negatibo, pero tignan nyo, napakaganda ang anong tawag nito? Napakaganda yung confession ni Tomas. Sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sumagot direktamente ang Panginoon, Felipe, matagal na ako na inyong kasama. Di at hindi mo pa ako nakikilala, Felipe. Anong sabi ng Panginoon? Ang nakakakilala sa akin ay nakakakilala sa Ama. Bakit sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Hindi ka ba naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Yan ang ano? Yan ang confession. Ayan ang paliwanag ng ating Panginoon. Ipinakilala niya na hindi magkaiba, hindi ibang persona, ang Ama at si Jesus Christ. Everybody say praise the Lord. Kaya, nung sinabi ng Panginoon na ako at ang Ama ay iisa, mga kapatid, naliwanagan ng lubusan si Felipe. Yung kanyang wish na ipakilala, ipakita yung kanyang minimithi na makilala kung sino talaga ang Panginoon. So, ipinagkaloob sa kanya. Kaya, si Felipe, hindi na nag-alinlangan. Hindi na, wala na siyang kaduda-duda. Wala na siyang, gusto niya makilala talaga ang Ama. Ngayon, meron pang verse sa Bible, nasa 8:19 ng John. Tingnan nyo, kung saan naroroon ang Ama, anong sagot ng Panginoon. Kaya, yung katauhan ng Panginoon ayon doon sa propesya ni Prophet Isaiah, bakit sinabi niya na ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama? Bakit sinabi niya? Sapagkat sa prophecy pa lang ni Prophet Isaiah na ang bata ay tatawaging walang hanggang Ama. O sino yung bata? Walang hanggang Ama. Ngayon, magtanong ka, bakit? Ma-confuse ka. Di ba walang nakakakita sa Diyos na maaring mabuhay? Tama. Dahil sa Colossians 2:9, sinasabi roon na ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos nananahan sa Kanya, sa laman. Bakit hindi namamatay ang tao na nakakita sa Kanya? Dahil wala nakakita sa Diyos magpakailanman na maaring mabuhay. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, para maintindihan natin, kumbaga sa live wire, binalot ang live wire. Amen? Kaya kahit mahawakan, hindi ka makuryente.
Kaya ang sabi ng Biblia, ang buong pagka-Diyos nananahan sa loob niya. Kaya, sinabi niya, nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Dahil nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, ang Ama. Kaya hindi sila pwedeng maghiwalay. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. So, ang tao lang ang naghihiwalay sa Diyos. Kaya nga, ang gusto nilang, kaya sinabi ko kanina sa pambungad natin, sa pag-aaral natin, sapat na ang Biblia para huwag tayong malito. Kasi kumukuha sila na napakaraming references sa iba-ibang mga Biblia, kaya nagkaroon ng tinatawag na iba-ibang ideya, iba-ibang paliwanag sa mga scholars, mga kapatid. Ano po? Pero, sapat na ang Biblia dahil maintindihan naman natin. Maliwanag naman. Sabi nga, kailangan pa ba yung, ano yung mayroong kuan? Ano ba yung sa radyo na? Kailangan pa ba yung I-memorize. i-memorize? O, kailangan pa ba yung i-memorize? Maliwanag na mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Amen. Kaya, si Felipe, mga kapatid, ang wish niya, talagang ibinigay ng Panginoon. Kay Tomas naman, ang kagandahan naman nito, kay Tomas, na kanyang disipulo, bagamat ito ay tinatawag na to see is to believe, pero walang ibang disipulo na direktamente sinabi niya na Panginoon at Diyos ko, si Tomas lang. Everybody say praise the Lord. Basahin natin, John 20 verse 28. Ano sinabi ni Tomas? Kahit na siya mapag-alinlangan, pero sa confession, siya lang ang talagang direktamente nagsalita at sinabi, Panginoon at Diyos ko. Kahit sinabi niya, maliban na lamang makita ko yung butas ng pinagpakuan at yung sinibat ng kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Pero nung nakita niya, sinuot niya yung kanyang daliri sa tagiliran, ay talagang naniwala na siya. Ano ang kanyang confession? Panginoon at Diyos ko. Direkta. Sige, pakibasa. John 20:28, sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Praise God. So maliwanag. Ihahanapin natin yung makapangyarihang Diyos. Sinabi na sa hula, mga kapatid, na ang bata ay tatawagin makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Nakakalito ba yan? Makonfuse pa ba tayo, mga kapatid? Ngayon, kung sasabihin natin na meron pang ibang Diyos liban kay Kristo, marami ng Diyos. Dalawa na ang Diyos. Hindi po pwede na magkaroon ng magkaroon ng dalawang Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos na sinuso. Mapanibuguing Diyos. Ayaw niya, mga kapatid, na meron pang ibang Diyos na kilalanin ang kanyang mga nilalang. Bakit? Sapagkat siya lang ang lumalang sa lahat ng bagay. Siya lang ang lumalang sa lahat na may buhay. Ngayon, tatawag ka ng ibang Diyos. Sabi niya, hindi pwede. Mapanibuguin ako. Ako lang ang inyong tawagin. Ako lang ang inyong sambahin. Ako lang ang inyong paglingkuran. Yan ang ibig ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kung kumilala pa tayo ng iba, ay magsisilo siya. Sabi ni Propeta Isaiah, sa Isaiah 44 verse 8, sabi niya, meron pa bang Diyos liban sa akin? Sumagot ang Diyos. Tingnan nyo ha, Diyos lang talagang nagtanong. Nagtanong siya, meron ka bang Diyos liban sa akin? Sumagot ang Diyos, wala ng Diyos liban sa akin, wala na akong nakikilalang iba. Ang gagaling ng ibang mga taong ito, ang naniniwala na higit sa isang Diyos, ang gagaling nila. Mas marunong pa sila kaysa Diyos.
Meron pa bang mas marunong? Mayroon pa bang mas matalino kaysa Diyos? Na ang sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 14, sabi niya, who can know the mind of God that we may instruct Him? Sino nakakalam sa pag-iisip ng Diyos para turuan natin siya? Pero maraming mga taong magagaling pa kaysa Diyos dahil nag-iimbento sila na hindi lamang isang Diyos. Maraming Diyos. Isa, dalawa, tatlo. Ang iba, lumampas pa sa tatlo. Oh. Sino paniwalaan natin? Kaya sa pangbungad ng ating Bible study kanina, Sunday School, sabi ko, sapat ang Biblia. Amen. Huwag na tayong kumuha kung saan-saan pa tayo maghagilap. Kasi may babala. Na kung dadagdagan mo, parusahan ka. Bawasan mo, parusahan ka. Kung dadagdagan mo, mayroon kang sarili mong ideya, Anong sabi ng Panginoon? Huwag mong dadagdagan ang ating magasalita, baka masunduan kang sinungaling. Ay, pag dumagdag ka, baka lalabas ka pang sinungaling. Bakit? Ang salita ng Diyos, 7 bisis dinalisay. Hindi lang isang bisis. Kaya, sabi nga, the words of the Lord are very pure as the earth purified 7 times. Grabe. Kaya, dapat mga kapatid, sapat na manatili tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nakukumpiyos sila, iba-iba kanilang paniliwanag, iba-iba ang kanilang paliliwanag mga kapatid, sapagkat hindi lang sila nagabi sa Biblia. Kaya kinakala lang, mga kapatid, mas magaling pa yung kaisipan ng tao kaysa kaisipan ng Diyos. Sabi ng Diyos wala ay kahula na dumating kailanman, kundi mga inudyukan ng Espiritu ng Diyos. Walang sumulat na sila-sila lang sa kanilang sariling kaalaman, sa kanilang sariling tinatawag karunungan. Sila ay tagapagsulat lamang, inudyukan, ito ang isulat mo. Yun ang isusulat nila. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong dagdagan dahil pinisan ng aking Espiritu, walang magkulang kahit isa. Ngayon bakit? Kaya nalilito ang maraming tao. Everybody say praise the Lord. Ang daming mga doktor ang daming mga scholars, ang daming mga theologians. Ngayon, kanina tayo magpapaniwala sa mga theologians? Nag-aral ka sila. Pero, the greatest gift God given to man, the Bible is the greatest gift God given to man. Ito ang pinakadakilang kaloob ng Panginoon. Kaya ang utos, saliksikin mo ang aking mga salita sapagkat iniisip mo sa mga yaon, ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Saliksikin mo sa aking aklat. Sabi ni Isaiah, wala ni isa na magkulang dito sapagkat pinisan sila ng aking Espiritu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kung sabihin ng iglesia, maliwanag. Ano ang sabi si Kristo mismo? Ang ganda, ang galing din magpaliwanag. Pero, kung hindi natin panindigan yung salita ng Diyos na ating nalalaman, mga kapatid, ay talagang makumbinsi ka sa kanilang paliwanag. Dahil maliwanag din ang kanilang paliwanag. Sabi nila, bakit ninyo akong pinagsisikapang patayin? Sino ang nagsalita? Mismo si Kristo. Ano ika ang sinabi ni Kristo? Si Kristo ba ika ay marunong magsinungaling? Di ba hindi? Ngayon, at sino sinabi ni Kristo? Bakit ninyo akong pinagsisikapang patayin? Na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Meron lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang taong! Tao! Di ba? Maliwanag. Amen. Tama! Kaya nga mga kapatid, hindi lamang, yan lagi sinasabi ko, kung baga sa coin, hindi lamang ang kara o ang iyong titingnan, may patay kang kara na buhit, patay ba na? Coin ba? Huwag lang sa side of the coin. Both sides dapat tingnan natin. Amen. Yung kanila kasi mga kapatid, talagang may pit at matibay ang kanilang paniniwala doon sa isang side ng coin. Na tao si Kristo, tama.
Walang kaduda-duda. Hindi naman tayo mga kapatid nagdi-disagree. Hindi na naman natin tinututulan na si Kristo tao. Totoong tao si Kristo. Pero, ang problema sa kanila, pagdating naman sa another side of the coin, na maliwanag talaga, sinabi mo ni Tomas, Panginoon at Diyos ko. Nagsinungaling ba si Tomas? Hindi. Ngayon, si Tito, anong sinabi ni Tito? Sa 2:13 ng Tito, dakilang Diyos at tagapagligtas. Sino yung dakilang Diyos at tagapagligtas na hintayin ang mapalan na pag-asa at ang pagpapakita ni Hesu Kristo? Sino yung dakilang Diyos? Ni Hesu Kristo. O ngayon, paano natin masasabi mga kapatid na tao lang siya? Kaya mahirap na inyong babawasan, huwag mong babawasan. Dapat, kung ano yung nakasulat, tanggapin natin. Right, amen. Yun ang problema. Bawal mo ba? Yan ang kunin. Praise God. Kaya mga kapatid, manatili tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi tayo maililigaw ni naman. Kaya tayo may Sunday school, kaya tayo nag-aaral mga kapatid. Kasi sabi ng Bible, he that winneth soul is wise. Ang nakakapagdala ng kaluluwa ay pantas, matalino. Dahil hindi biro mga kapatid na mag-akay, magdala ng kaluluwa. Dahil sa ang tao mga kapatid, may free will moral agent. May sariling desisyon, may sariling kaisipan mga kapatid. Kaya yung kanyang prinsipyo, kapag hindi bubuksan, mula sa bubuksan ng Diyos ang kanyang kaisipan mga kapatid, ay hindi talaga siya maliwanagan. Pero ganun pa man, kaya nga kailangan natin na meron po tayong salita ng Diyos dahil hindi naman ang ating sasabihin yung ating sarili. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, yun po ang nagpo-convert sa mga tao. Tayo lamang ay instrumento para dalhin ang kanyang mga salita. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Last mga kapatid, tingnan po natin ang Revelation. Revelation chapter 1 verse 8. Okay. Revelation. Revelation 1:8. I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, it is the was and which is from the Almighty. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo I am the first, I am the last. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Siya ang Alpha at ang Omega. Ang nakaraan at darating ang makapangyarihan sa lahat. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya po mga kapatid, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo, yung ating topic ang pagka-Diyos na Jesu, the deity of Christ. Maliwanag na po sa atin. Ang lahat ng naliwanagan tungkol sa pagka-Diyos ng Panginoon ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Panapagan po natin siya mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Dahil ito po ang napakalaking pinagtatalunan sa napakahabang mula simula hanggang ngayon, mga kapatid. Ito ang paksa na very controversial sa lahat. Pero nasusulat na rin sa banal na kasulatan, ang hiwaga ipinahayag sa kanyang mga banal. Kaya pag hindi ka pinahayagan, anuman ang iyong gagawin, napakaliwanag man, napakarami mo mang kaalaman, hindi mo pa rin mapag-unawa ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Pero pag binuksan ng Panginoon ang ating mga kaisipan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Napakaliwanag pa. Sinabi ng Panginoon, sabi niya, ako ang una't huli ang makapangyarihan sa lahat. Tapos, pinagdidiinan ni Propeta Isaiah,
Wala, sabi ng Diyos, mayroon pa bang Diyos lipat sa akin? Wala na. Wala na akong nakikilalang iba. Kaya pinanindigan ng Diyos, mga kapatid, na wala ng ibang Diyos. Katapos lilitaw ang iba-ibang paniniwala. Dahil, yun ang sinabi ko sa inyo, kung tatanggapin sana natin, wala tayong itakwil. Kung sinabi ng salita ng Diyos, tao si Kristo, tama, tao si Kristo. Pero, pag sinabing Diyos si Kristo, tama, tanggapin pa rin natin. Pero kung tao si Kristo, pagkatapos, hindi ka naniniwala na Diyos si Kristo, ayan ang sinasabi ng Biblia, huwag mong dagagdagan, huwag mong babawasan. Kaya pag hindi mo paniwalaan na Diyos si Kristo, binabawasan mo ang kanyang mga salita. Hallelujah. Kaya tanggapin, tunay na tao. Yan ang ating paniniwala at siya rin po ay tunay na Diyos. Kaya hindi nakakalito. Amen. Kung nananalangin siya, my God, what I forsake me. O kita mo? Kung Diyos siya, tumawag siya ng Diyos. May Diyos ba na tumatawag sa Diyos? Grabing logic, no? O may Diyos ba? Namatay? May Diyos bang namatay? O tingnan mo, may Diyos bang nauhaw? Grabe, oh. Bakit? Ang kanila kasing tanggapin at paniwalaan, mga kapatid, yung katauhan, yung kalikasang tao lang. Kaya, hindi kataka-taka na hindi talaga nila maunawaan ang kanyang kalikasang Diyos dahil ayaw naman lang tanggapin. Pero sa ganang atin, tunay na tao at tunay na Diyos. Amen. Bakit siya nananalangin? Bilang tao, dahil pinakita niya, bilang halimbawa sa mga tao, na ang tao dapat talagang manalangin. Kaya siya nananalangin. Amen? Praise God. Wala na po tayong panahon, alas 9:30 na, at tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. On time po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong presensya. Praise God. Muli, Panginoon, kami po nagpapasalamat, lalong-lalo na sa hiwaga na iyo pong ipinahayag, Panginoon, sa amin. Bagamat ito'y inilihim sa salit-saling lahi, ngunit ngayon ipinahayag sa iyong mga banal. Nakilala po namin, Panginoon, ang iyong katauhan. Hindi ka lamang tunay na tao, ikaw po'y tunay na Diyos. Nag-iisang Diyos at wala ng iba, sapagkat ikaw ang Diyos na mapanibuguin. Salamat sa karunungan, sa kalaman na ibinigay niyo po sa bawat isa na naririto. Panginoon, muli, pangunahan niyo po kami, lalo-lalo na sa aming pong ikalawang bahagi ng aming gawain. Lord, kailangan ka po namin. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung hindi niyo po kami sasamahan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. In Jesus' name. Palakpakan po natin. Praise God, God bless us all. At pansamantala, tayo po ay makaupo at mag-CR kung sinong ibig mag-CR at ihado pati